mo at naniniwala ka, sumainyo ang kapayapaan. Kung papaano kayo'y gusto nyong gumaling, ang nasa harapan nyong katauhay, gustong-gusto kayong lahat ay gumaling sa oras na ito. Subalit, ang ginamit sa inyo at kayong gagamitan ng hiwaga para magsigaling, nangangailangan ng Amang mag-isa't pag-isahin ang inyong pagtitiwala, ang inyong paniniwala, ang inyong pagtanggap, at tapat na pananampalataya. Kapag nagkaisa at magkaisa nga, nahihiwagaan ka, mahihiwagaan ka, sapagkat di mo alam, tinatanggap mo na pala. Sapagkat walang pasintabi yan. Hindi sinasabing, "Hoy, bibigay ko na sa'yo kagalingan mo." Tulad ng karamdaman, hindi nagpapaalam, "Hoy, magkakasakit ka." Tulad ng kamatayan, hindi magpapaalam, "Hoy, mamamatay na ako." Kaya mga mahal, tulad ng isang yumayaman, hindi niya alam, yayaman pala siya. Tulad ng isang mayaman, nahihirap, maghihirap, hindi niya alam, maghihirap pala siya. Ganyan ang buhay. Walang nakakaalam ng sinasapit at sasapitin ng buhay. Kaya't ang lahat ay dapat magising sa katotohanan. Manalig, magtiwala sa Diyos na hindi nasisilayan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Makaupo nga muna. Oh, masarap na ba pakiramdam niyo? Wari ko'y kahit na gaano kalakas ang mga electric pa na yan, hindi na palamig ng ganyan. Sa Makatwid, iba yung natural sa artificial. Kaya kung artificial ang pananalig nyo, paano kayo makakadama ng maganda? Kung artificial ang paniniwala nyo, paano nyo mararamdaman ng tunay na saya? Kaya matulad kayo sa natural na hangin. Ilagak nyo sa puso nyo yung katapatan at pagiging totoo ng paniniwala at pananalig nyo sa Ama upang tulad ng hangin na hindi nyo man binili, hindi nyo hinihip, dumating sa inyo, maparating din ng Ama sa inyong buhay, ang tinatawag niyang himala, kayo ay nakatanggap. Buhay bang Ama? Mga minamahal, walang magaling mangaral. Lahat pahiram lamang ang mga inaaral. Walang dalubhasa na manggagamot. Lahat ay gamit lang. Subalit, ang tunay na dalubhasa ay hindi nasisilayan. Walang napakabuti. Lahat ng kabutihan ay pahiram lamang. Ang tunay na mabuti ang nagbigay, subalit di nasisilayan. Walang tunay na makapangyarihan na lahat ay alam, hindi lang ang kasalanan. Subalit, ilan kaya ang nakakaalam sa kanyang mabuting taglay? Ng kapangyarihan niya, maaaring ibigay at maging lunas ng inyong kagalingan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. O kay sarap ng ganyang panahon. O kay sarap, patag na patag ka. Ang sarap mong maupo pag ganyan ang pakiramdam mo. Ang sarap kumain pag ganyan ang nararamdaman mo. Subalit gaano man kasarap ang ulam mo, kung sobrang init tumatagaktak ang pawis mo, maligaya ka ba? Sa Makatwid, sino ang nagbibigay ginhawa? Sino ang nagpapaginhawa? Kilalanin nyo
Nang sa gayon, pag uwi nyo, na nakilala nyo at nasa puso nyo na, kahit nasaan kayo, magagawa niyang gawin sa inyo ang mapaligaya, mapaganda ang inyong nararamdaman at pakiramdam sa katawan. Maginhawang isipan, payapang kaisipan, maalwan na damdamin, patag na kalooban, maliksit malakas na pangangatawan, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ganyan man ang hangin kung nasa bilad ka ng araw, mayroon pa ring mararamdaman kang init hulab ng lupa. Kaya't iba pa rin ang nakalilim. Halina kayo, mga minamahal ko. Palilim kayo sa Espiritu Santo. At nang sa gayon, buong-buong buhay nyo, masadlak kayo sa mabuti, makamit nyo ang kabutihan, at sapitin nyo ang buhay na walang hanggan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang nilalang, bagkos sa salitang banal na nagbibigay buhay. Nagpapasigla ng kaisipan, nagdudulot ng kaliwanagan, kaliwasayan ng kaisipan at damdamin. Tao, ito ang inyong kailangan. Pagpalain kayo. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung tapat at totoo ang Diyos, naramdaman niyo po ba siya? Nakilala niyo na ba siya? May pag-aalinlangan pa ba siya? Kayo sa Kanya. Alam niyo po, tumupad ka man ang tungkulin mo, pag may pag-aalinlangan ka, hindi mo masyado maibibigay yung ganda ng loob mo. Sapagkat nag-aalinlangan ka. Subalit, subukan ninyong tuparin ang anuman ninyong ginagampanan na walang pag-aalinlangan at pagtitiwala niyo'y tapat na kailanman ay hindi kayo pababayaan sa inyong mga ginagawa na mabuti't ikabubuti. Tingnan nyo kung di kayo masaya at maligaya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, napakabuti ng Diyos. Oo nga naman. Tingnan mo yung batang ito. Naroroon pa rin yung kanyang taglay na bukol na pumutok ng kaunti, pero meron pa. Subalit, di na siya maligalig. Tama ba? Di na siya nagliligalig dahil di na siya nilalagnat. Mga katwid, inipon na ng ama yung infeksyon dyan. At dapat siya'y pumutok para lumabas lahat yan. Alam nyo, ang infeksyon na iipon yan at pwedeng biglang alisin. Katulad ng kapag may infeksyon kayo sa ihi, Kaya nga yung mga nag-aaral, painumin ka halimbawa, 9 na araw mo kang inumin yan. Kasi pag uminom ka lang ng 1 araw, 2 araw o 3 araw, para mo lang siyang binungkal. Binubulabog mo lang siya. At dumami pa lalo kung hindi namatay yaon doon sa 3 araw. Kaya kapag kayo pinainom ng dahon-dahon, may bilang na araw. Sasabihin pa ng uminom. Uminom naman ako. Ilang araw di yung sinabi niyo po. Oo, 9 na araw ka naglaga, nilagay mo sa rep. 9 na araw mo nilalagok, 1 araw ka naglaga. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya naman araw-araw naglalaga ka, yung gusto mo lang lagukin ang iniinom mo, pagkatapos na maghapon, tatapon mo. So, yung dinaya mo.
Buhay ba ang Diyos? Ang minamahal, pag dinaya mo ang sarili mo, dinaya mo ang Diyos, dinaya mo Espiritu niya, dinaya mo kapwa mo, ba nung dulot sa'yo? Kaya, pag sinabi mong ganon, totoo yun. Pag sinabi mong ganyan, totoo yan. Pag sinabi mong ganon at ganyan, ba, sikapin mong totoo yun. Buhay ba ang Diyos? Ngayon, si Apo Kunching hindi alam kung totoo yung sinabi mong ininom. Maalalaman ba ni Apo Kunching ang mga daon-daon na yan kung hindi naman doon sa nagturo? Sinong dinaya mo? Si Apo Kunching? Hindi. Kaya, para matanggap mo, matupad sa'yo, huwag ka mandaya. Sundin mo. Sumunod ka. Sapagkat ang bawat pagsunod mo, paggalang mo sa manggagamot mo, kalooban ng Ama ay sumasayo. Buhay ba ang Diyos? Wala namang manggagamot sa dakong ito. Wala namang manggagamot sa inyo dahil walang doktor dito. At kung sasabihin naman ninyo, albularya, aba, walang albularya kempa-kepang. Wala. Ang kailangan ay totoo at pagiging totoo at magiging totoo at pagiging totoo, magpakatotoo. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, masarap pa ba ang pakiramdam nyo? Pag-uwi nyo niyan, masarap pa kaya pakiramdam nyo? Nawa, hanggang pag-uwi nyo, maganda pa rin ang pakiramdam nyo. Tandaan ninyo, habang may nararamdaman kayo, lalo yung pagsikapang paglingkuran ng Ama. Minsan may mga gumagawa ng sarili nilang problema. Lagi niyong tatandaan, wala sa una ang pagsisisi. Laging sa huli. Hindi binigay ang unang pagsisisi. Sapagkat hindi binibigay ang una para magsisi ka. Laging sa huli. Kaya laging paalala at paanyaya ng Ama, huwag niyong dadayain ang inyong sarili upang huwag kayong magsisi sa bandang huli. May nagsisi ba sa una? Di ba lahat sa bandang huli? Kaya't kung mahal niyo ang sarili niyo at pinahaalagaan niyo ang sarili niyo, huwag niyong linlangin at dayain ang Diyos sapagkat hindi siya manlilinlang. Ang demonyo ang mapanlinlang. Buhay ba ang Diyos? Kaya kayong lahat, masarap na ba pakiramdam nyo? Hingang malalim. Isa pa. Isa pa. Kapag sinabi ng kapwa mo, si Juan masama, gaano katotoong masama si Juan? Malay mo naman yung nagsabing masama si Juan ay galit kay Juan. Ngunit ang Ama, alam niya ang katotohanan na masama nga si Juan. Kapag sinabi ng kapwa niya, si Pedro mabuti, malay mo naman yung pumupuri kay Pedro, nakikinabang pala sa kanya. At gusto niya, laban siya kay Juan. Subalit ang Ama, kay Juan at kay Pedro, walang makalilirip at walang makababatid maliban siya lamang. Kahit nakagitna siyang hindi siya nakikita, alam niya kung sinong mabuti sa dalawa. Kaya gawin ninyo, huwag niyong pagtalunan si Pedro at si Juan. Ang sarili ninyo, ang ilapit niyo sa Ama. Upang, kung papaano, ang salitang huwag kayong humatol nang di kayo hatulan, huwag sa inyo ay mangyari. Naniniwala ba kayong may Ama? Nagtitiwala kayong may Ama? Gawin niyo ang para sa Ama at gagawin niya ang para sa inyo. Sapagkat kung di niyo ginagawa ang para sa inyo, upang malugod siya at ang para sa kanya para matuwa siya, para ano? At anak ka niya. Kaya, nang matuwa at malugod siya, at ikay maduwa at malugod din sa kanya, gawin nyo kapwa ang kinatutuwa ng bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal
ko kayo. Kaya't ang nasa katwirang mabuti at Ama ang tinutunto niya at Ama ang nilalaman ng puso nila, hindi nakikipagtalo, kundi dumudulog para sa lahat, hindi para sa ilan. Kaya't ito ang gawin nyo. Magdalanginan kayo. Sakit ng kapwa mo, dapat sakit mo rin ito. Mahirap sa kapwa mo, dapat paghirapan mo rin sa isip mo at damdamin mo. Huwag yung hirap ng kapwa mo, siya lamang at ikay wala kang pakialam. Ang wika ng Ama, marapat na magpakialaman kayo kung anak ko kayo at mahal nyo ako, sapagkat isang magulang ako para sa inyo. Kaya't ang masakit para sa isa, masakit para sa lahat. Kaya't kung alam ninyong mahal nyo ang Ama, magmalasakitan kayong ganap. Alalaong baga, katulad ng karamdaman, walang nakababatid kung ano yan. At kanino tatama ang ano at ano ito, ano yan. Kaya't ang nararapat ninyong gawin, ilagak niyo ang bawat araw at gabi man, Amay inyong sikaping kamtin. Sa gayon, hindi matutupad ang hindi marapat, hindi pagaganap ang hindi dapat. Ang mangyayari ay ang kabutihan at ang kabanalan ay kakamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't kayong may karamdaman, sikapin ninyong maging masaya, maging maligaya, maging payapa, maging tapat sa pananalig sa Ama. Upang ang bawat ginagawa niyong ito, siyang gantihan niyang mabuti para sa inyo. Pagpalain kayo, o aking Ama at Ama nila, yamang naturan mo ang marapat at nararapat nilang pakinggan, ang may pandinig sa kanila'y nakarinig, at ang bawat kaloob mong mainam, tunay na sila rin ang masisiyahan. Pagkasihan mo nawa ang bawat isa ng iyong banal na awa, at banal na habag na bukal ng awa, tunay na pag-ibig, tunay na pagmamahal, upang sa gayon ang bawat araw at gabi nila, madamang buhay ka, makilalang buhay ka, mapaniwalang buhay ka, mangyari sa kanila ang ibig mo. Gawin mong marapat na sila'y makatanggap at masiyahan ang lahat ng sayo'y di nag-alinlangan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Oh, masaya po ba kayo? Maligaya na po ba kayo? May sakit pa ba kayo? Yan. Sasabihin ni Ekang, may sakit pa ba kayo? Nakikita naman niya, Ekang, talagang ako'y may sakit. Alam nyo, pag hindi nyo inalis sa isip nyo may sakit kayo, ay hindi mawawala yan. Alisin nyo. Kalimutan nyo. Huwag nyong itanim sa puso't isip nyong may sakit kayo. Huwag nyong bukang bibig, may sakit kasi ako eh. Lahat ng nakausap, may sakit kasi ako eh. Lahat ng nakausap, masakit kasi ako eh. Kaya hindi na nawala sakit niya, nangkin niya ng lubos eh. Sino ba eka namatay? Si Pedro eka. Hindi ba eka si Maria ang may sakit? Yung asawa niya. Tingnan nyo yan. Pag nilayan nyo isang talinghagang ito, kaya ano ibig sabihin? Huwag nyong dibdibin. Amay asahan, amay tanggapin, amay paniwalaan, Ama ang siyang inyong kamtin. Pagharian kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Mahirap itong paniwalaan, mahirap itong kalimutan kung tunay ngang ikaw ay may nararamdaman. Subalit mahirap mang paniwalaang may Diyos ka ng hiwaga ay gagawin, sundin mo, kamtin mo, nang maganap sa iyo ang naganap sa 8 taong nakaratay. Subalit, hindi Jesus ang nagsalita, hindi Ama ang nagsalita, Pedro lamang ang pangalan, tumindig at lumakad na. O tao, wala na si Pedro, wala na ang Kristo. Sino ngayon ang kausap nyo?
Sino ngayon nangungusap sa inyo? Kung tatawa-tawanan mo, kung titingin-tingin ka lang, at wala kang paniniwala, paano matutupad sa iyo ang wika sa banal na aklat ko? O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? O dahil totoo po at tapat, kahapon pinagbigyan kayo, bendisyon. Ngayon po siguro naman may gawain po mamaya, no? Ano po? Sino nga ba namang araw-araw ay maglilingkod, ano? Alam niyo po, nakakasawa yan. Bilang tao, magsasawa ka, parang ayaw mo na, no? Isipin mo na lang araw-araw, nagmamadali ka para maglingkod. Yun naman pinaglilingkuran mo, sabi lang sa'yo. Mabuti kung lahat ng pinaglilingkuran mo natatawa. Masaya. Yung pinaglingkuran mo nakasibangot pa. At pagtalikod mo, totoo ba yung sinabi niyon? Hindi naman eka. Pag ganyan ang inintindi mo, mga taong walang kwenta, nako, sigurado tutugot ka na. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kaisarap sa piling ng Espiritu banal. Masarap damhin ang kalooban ng Ama. Yan. Alam mo, si Taray, yung lingkod na isa ngayon sa ganyan ang sakit. Pero, ilang taon na itong gawain ito? Maglalabing 5 taon na? Yaon ang kauna-unahang ginamot sa rheumatic fever. Purihin ng Ama, mula noon hanggang ngayon, hindi na inulit at di na ulit. Dahil ayaw na ulitin, yung paulit ng Ama, ano ibig sabihin? Yung gusto niyang maulit, napapaulit niya. Yung ayaw niyang ulitin, di maulit. Buhay ba ang Diyos? Kaya sabihin niyo sa Kanya, Panginoon, huwag mo nang ulitin. Ako'y ganap mo nang pagalingin. Kung nais mo, ako'y gagaling. Ngayon din, inaangking ko na. Ako'y pinalaya mo na. Malayang malaya na. Amen! Amen ka ngayon, mamaya hindi na. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, humayo kayong may gala. Wala ng bendisyon. Mabait kayo, di ba? Mabait kayo. O, sige po, mabait kayo. Parang,